lingkod ng Diyos, sa gabing ito, tatalakay po tayo muli ng isang napakahalagang paksa, no? O topic sa banal na kasulatan. Ito pong mystery po ni Enoch, no? The mystery of Enoch's translation. Halaga po nito para sa atin na inabutan ng huling panahon. Kasi lahat ng Kristiyano ngayon po, lahat tayo naghihintay sa tinatawag na pagbabalik ng Panginoon. Rapture, no? Tinawag nila itong rapture, ibig sabihin isang dakilang kagalakan na may experience ang bawat mananampalataya kapag sila po'y kinuha ng Lord ng buhay. Sabi ng Bible, hindi lahat kayo ay mamamatay. Sabi ng banal na kasulatan, but we shall all be changed. Darating si Lord sa second coming para sa kanyang church. Sapagkat ang mundong ito ay gigirahin po ng Lord ito. Ito po ay babagsakan ng Diyos ng matinding judgment sa last days. At alam nating lahat, malapit na po ang judgment na yan. Malapit na ang tinatawag na nuclear war o World War III. No? Nakahula sa Bible yan. Hindi matatawaran yan ni naman. Hindi natin pwede sabihin, Lord, nawawag magkaroon ng World War III. Hindi pwede yun dahil nakasulat. Lahat ng nakasulat sa banal na kasulatan ay nakatakda pong maganap. Kaya nga kailangan nating maghanda. Kailangan nating talagang magising, magtrabaho sa Panginoon. Habang may panahon pa, talagang gumawa na tayo ng malaki para sa Lord. Okay? Tuloy po natin, talakayin na po natin itong ating text sa gabing ito. Pakipagbukas po kayo sa aklat ng Genesis dahil ang ating topic ay ang buhay at translation po ni Enoch. At makikilala natin si Enoch dito po sa isang masusing pag-aaral, no? Sa buhay ni Enoch. Kasi maraming Kristiyano, hindi pa nila lubos kilala kung sino si Enoch. Si Enoch po ay isang dakilang tao ng Diyos. Isa po siyang patriarka, no? Isa siyang descendant po ni Adan sa pangpitong henerasyon. Tingnan natin dito sa Genesis chapter 5 para makilala natin siyang lubos dahil si Enoch ay may mensahe sa atin. Ang kasaysayan niya ay isang type and shadow ng church, ng magaganap sa church sa last days, bago dumating ang tribulation period. Pakinggan po natin itong Genesis chapter 5, ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, beginning verse 21 up to verse 24. And Enoch lived 60 and 5 years. Sabi dito, no? 65 years. And begot Methuselah. And Enoch walked with God. And Enoch walked with God. After he begot Methuselah, 300 years and begot sons and daughters. Nagkaroon siya ng maraming anak na lalaki at babae sa edad na 300 years. Ganyan po ang tao noon, mahaba ang buhay. And all the days of Enoch were 360 and 5 years. Kaya lahat ng buhay ni Enoch, bago siya kinuha ng Diyos, 365 years. Last verse. And Enoch walked with God. Ito ang sikreto ni Enoch. Kaya siya na-rapture. Kaya siya kinuhang buhay ng Panginoon. And Enoch walked with God. And he was not, sabi rito, he was not, for God took him. Ang interpretation ni Paul dito po sa he was not ay he was not found. He was not found, for God took him. Pero meron po akong interpretation dito mga kapatid, related din sa interpretation ni Paul, pero mas malapit sa sinasabi ng mga ibang patriarka rito, kasi si Enoch
mga kapatid, ay hindi namatay, sabi ng Bible. Kung babasahin niyo po itong generation ni Adam, makikita niyo rito, sabi rito, this is the book of the generations of Adam, generation of Adam, in the day that God created man, in the likeness of God, made he him. Ano po? Verse 3. And Adam lived 130 years and begot sons and daughters. Son, in his own likeness, after his image, and called his name Seth. Nagkaroon ng anak si Adan na tinawag niyang Seth. Ayon sa kanyang likeness, kamukha ni Adan, kaugali ni Adan, after his image. Ibig sabihin si Seth ay isa rin pong mananampalataya sa Panginoong Diyos. Isa siyang righteous man of God. Kaya nga nilagay siya sa talaan ng henerasyon ni Adan, naging patriarka po rin po siya at nanganak ng maraming lalaki at babae. Sabi nito, ang lahat ng buhay ni Adan and all the days of Adam were 930 years. Nabuhay si Adan ng 930 years. At ang sabi nito, and he died. Ang linaw po, sabi nito kay Adam, and Adam, and all the days of Adam, verse 5, all the days of Adam lived were 930 years, and he died. At siya'y namatay. Sumunod kay Adan ang kanyang anak na si Seth, siyang naging head of family, naging patriarka. Kaya ang sabi ng Biblia, nanganak din siya ng maraming lalaki at babae, dumami ang kanyang tribo, at ang sabi rito, and all the days of Seth were 912 years. And he died also. Namatay din si Seth. Pagkatapos sumunod kay Seth, itong sumunod na pangatlong henerasyon, nanganak si Seth na ang pangalan ay Enos. Enos. Sabi ng Bible, si Enos ay isang mananampalataya ni sa Diyos, naglingkod sa Lord, sa tinuruan din niya ang kanyang pamilya sa tungkol sa Panginoong Diyos. Sabi ng Biblia, kaya pinagpala siya ng Lord, binigyan siya ng mahabang buhay din. All the days of Enos were 912 years. Sabi ng Biblia, ang haba ng buhay. 910, 930, 912 years. Grabe po ang haba ng buhay ng mga tao. Kaya, sabi ng banal na kasulatan, nung unang dahil kakaunti pa lang ang tao noon, pinahintulot ng Lord para mabilis dumami ang tao sa mundo, mga kapatid. Kaya sabi rito na nabuhay si Seth, itong si Enos, all the days of Enos were 912 years. Kaya inabot niya ang 112 years and he died also. Kaya mga kapatid, namatay din siya. And he died. At pangapat, si Canaan. Na ipanganak ni Seth si Canaan. Ang sabi ng Biblia, all the days of Canaan were 905 years. And he died also. Namatay din siya. And so on, and so forth. Namatay hanggang 6. Pangpito po, sa pangpito at pangpitong henerasyon, si Enoch. Ang sabi nito, all the days of Enoch were 300 lang. Hindi siya umabot ng 900. Sabi ng Biblia, all the days of Enoch were 365 years. And he was not, sabi ron. Yung nauna sa kanya na 4, sabi ng na 6, ang sabi ng Biblia, and he died. Pero pagdating kay Enoch, all the days of Enoch were 365 years, and he was not. Ibig sabihin, hindi siya namatay. He did not die. No po, katulad ng mga naunang 6, sabi ng Biblia, for God took him alive. He was translated by God and took by God. Na-rapture siya, mga kapatid ng buhay.
Binago ng Lord yung kanyang physical body na translate. Tinranslate siya ng Lord, binago niya at ginawa niyang spiritual body o celestial body. Kaya si Enoch hindi namatay, na-rapture siyang buhay sa panahon niya. Kaya makikita natin, ang aking interpretation dito, sa he was not, ay hindi siya namatay. Pero si Paul, may sinabi sa Hebrew 11, sabi niya, he was not found. Ibig sabihin, understood na po yun na si Enoch hindi po namatay. Dahil hindi nakitang ang kanyang bangkay, hindi nakitang namatay siya. Kaya understood po yun. Sabi ni Paul, he was not found because God had translated him. Ang Panginoong Diyos, tinranslate siya. Binago niya yung kanyang physical body at ginawang spiritual at nilipad siya ng Diyos sa langit. Kaya pinakikita sa atin ng Lord, nilalarawan ng Diyos sa atin ang rapture. Kung paano siya, pagbalik niya, kung paano niya kukunin ang kanyang bride o ang kanyang nobya o ang kanyang church. Pag sinabing bride of Christ, the church of God. Tayo ang tinatawag ng Bible ng mga bride o mapapangasawang babae ni Kristo. Ang church ang babae, si Kristo ang lalaki. Si Kristo ang ulo, ang church, tayo po ang katawan, sabi ng Bible. Kaya nga mga kapatid, maliwanag na ito ay itong pinakita ng Lord. Pakibasa natin itong, mahalaga po ito mga kapatid. Tignan natin itong sinabi ni Paul dito po sa aklat ng Hebrew para makita natin lahat ng aral tungkol kay Enoch. Pinangaral siya ni Paul dahil si Enoch ay isang matuwid na lingkod ng Diyos, masunurin at tapat na lingkod ng Lord. Sabi rito, ito si Enoch, no? Isa siyang patriarka, head of family. Siyang nanguna sa mga anak ni Adan at nag-umakay sa kanila sa Panginoong Diyos. Napakatapat na lingkod ng Diyos si Enoch. At mamaya makikita natin, siya po'y isang propeta. Si Enoch ay isang prophet of God. Tulad po ni Abraham, tulad po ni Moses, Jeremiah, si Elijah, Elisha, mga prophet of God. Si Enoch ay isang dakilang lingkod ng Diyos at propeta ng Diyos. Sabi rito ni Paul, ito naman ang pagkakabanggit ni Paul kay Enoch. Hebrews chapter 11, verse 5 to 6. By faith, Enoch was translated that he should not see death. Enoch was translated that he should not see death, and was not found. Sabi ni Paul, hindi siya nakita. Hindi nakita yung bangkay niya. Bakit? Kasi kinuha siya ng Diyos ng buhay. He was not, sa Genesis, he did not die. Hindi siya namatay. Hindi niya naranasan po yung ilibing o namatay. Sabi rito, by faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. Binago siya ng Diyos, nagkaroon siya ng body change, spiritual, tapos nilipad siya ng Lord. Dinagit siya ng Lord. He was caught up to the third heaven by God. Tuloy ko po. For before his translation, bago po ang kanyang rapture, before his translation, he had this testimony that he pleased God. Ang dino po, bago siya tinranslate ng Lord at kinuha ng buhay, meron siyang patotoo na si Enoch po ay kinalugdan ng Diyos. Napalugdan niya ang Panginoong Diyos.
Sa sobrang righteousness, sa sobrang faithfulness, nalugod ang Lord, kaya hindi siya pinahintulutang maagnas o mamatay. Kinuha siyang buhay ng Panginoong Diyos. Na-rapture po siya. Kaya si Enoch, maliwanag po rito, na siya type and shadow ng church ngayon. Type and shadow ng church ni Jesus na mararapture sa last days. Dahil ang Bible po, sabi ni Apostol Pablo, ganun din po si Solomon, dito sa Ecclesiastes, ang Bible po ay punong-puno ng type and shadows. Sabi ni Paul, nasulat ang Old Testament, ang mga kasulatan ng una ay pinasulat ng Diyos upang tayo'y matuto, upang pakinabangan natin ay nabutan ng huling panahon at tayo po ay matuto raw, sabi ni Apostol Pablo. Kaya nga kasi ang Old Testament ay type and shadows ng New Testament. At walang mangyayaring bago sa mundong ito ayon sa Biblia. Ano sabi ng Panginoon? There is no new thing under the sun. Ang linaw po na sinabi ng Ecclesiastes. The thing that has been done, it is that which shall be done. Yung mga bagay daw na nangyari na nung una, Old Testament, ang silang mangyayaring muli sa New Testament, sa panahon natin, sa last days. And there is no new thing. There is no new thing under the sun. Ayon sa banal na kasulatan. Walang bago na mangyayari sa mundong ito. Wala raw bago na magaganap under the sun. Sa mundong ito, walang bago. Kundi lahat ng nangyayari ngayon at bukas, nakasulat ng lahat. Nangyari na nung Old Testament. Tulad halimbawa ng church. Niligtas ng Lord ang Israel, nilabas sa Egypt. Yun po ang church. Yun ang type and shadow ng church ngayon. Tinawag tayo ng Lord mula sa Egypt, mula sa sanlibutan. Ano sabi ng Biblia? At tayo po ngayon ay dinala niya sa kanyang church o tinatawag sa Bible, Israel. Congregation of Israel. Ngayon, church. Iglesia. Naglalakbay ang Israel sa ilang patungo sa lupang pangako. It's a type of heaven. Ito namang lupang pangako ay type and shadow ng langit na inaasam nating lahat, na nilalakbay nating lahat sa mundong ito. Pinagdanasaan nating marating. Kaya maliwanag itong type and shadow ng Israel ay ang church. Sabi ni Pablo, hindi pa sila ang tunay. Maliwanag po yun. Sila'y mga prefigure lang, sabi ni Paul sa chapter 9 ng Hebrew. Ang Israel pala, prefigure lang. Si Aaron na high priest, prefigure lang ni Jesus Christ. Figure lang ni Kristo. Ang totoong darating. Ang tunay palang high priest ay si Kristo. Sila Aaron, mga type lang sila. Pag type lang, kumbaga sa parang mga lang yan eh. Kumbaga sa sastre, sa gumagawa ng damit, mga parang pattern lang yan eh. Hindi pa yan ang isusuot mo. Pag gumawa ng pattern ng isang modista o tailor, mga kapatid, gagawa ng pattern yan, papel. Pag natapos siya yung pattern, kung gaano kalaki yung tatahiin, gano'n na gano'n ang sukat, hindi pa po yun ang totoo. Hindi pa yun ang isusuot mo. Meron pang tunay. Yung tunay, yung finished product. Ganon din po. Ang mga prefigure ng Lord, si Aaron, high priest, hindi pa siyang tunay, sabi ng Panginoon. Ang tunay na high priest ay si Jesus Christ na darating at dumating na. Kaya nga si Jesus Christ ang last high priest. Nang hihandog niya ang dugo sa most holy place, sabi ng Bible, perfect. Hindi dugo ng tupa o kambing ang hinandog niya, kundi sarili niyang dugo. Saan niya hinandog? Hindi sa literal na templo o tabernakulo, kundi sa most holy place sa langit, sa mismong trono ng Diyos. Mga kapatid, dinala niya ang kanyang dugo at inoffer para sa kasalanan nating lahat. At yun po ay tinanggap ng Ama, kaya binigay ng Ama sa kanya ang
book of redemption. Kaya maliwanag po ito mga kapatid. Kaya nga tayo naligtas. Napakalinaw. Kaya ang tabernakulo ni Aaron, hindi pa tunay yun, sabi ni Paul. Hindi pa tunay yan, mga prefigure lang yan. At si Aaron, na high priest, hindi pa siyang tunay. Figure lang siya ng totoong high priest na darating na totoo, na si Jesus Christ. Napakalinaw po. Kaya ganun din po, sabi ni Solomon, walang bago na magaganap sa mundong ito. Lahat ng mangyayari sa hinaharap, halimbawa, rapture. Ano pa? Naganap na ang rapture kay Enoch. May type na po, si Enoch na rapture. Mauulit lang muli. Nagpadala ang Diyos ng 10 salot sa Egypt. Hindi ba magpapadala rin ng Lord ng 10 salot sa last days? Uulan ng bato at granizo at apoy na mas malalaki. Ang bigat 34 kilos, 75 pounds, walang hindi mamamatay pag nabagsakan ka nun. Uulan ng billion, maring trillion pa na mga bato para ibagsak ng Lord ang judgment sa mundong ito, mga kapatid. Totoo ang judgment. Darating ang araw, mangyayari po yan pagkatapos ng rapture. Liwanag po ito. Balik tayo kay Enoch. Kaya sabi ni Paul, Enoch was not found. Hindi siya namatay. Because God had translated him. Sabi rito, no? Basahin naman natin ang sinabi ni St. Jude, Apostle Jude, kay Enoch. Binanggit din ni Jude si Enoch sa aklat ng Jude, verse 14. Jude, verse 14. Hanggang chapter 1 lang po ito. 1:14. And Enoch also, sabi ni Jude, and Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of this. Nagpropesya rin, nang hula rin, nagprophesy din, itong si St. Jude, Apostle Jude, tungkol kay Enoch. Sabi niya, si Enoch, the seventh from Adam, pangpito mula kay Adan. Ibig sabihin, pangpitong henerasyon. Dahil binanggit ng Lord sa Genesis yan, the generations of Adam. Pangpito siya sa henerasyon ni Adan. Prophesied of this, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. Tingnan niyo po ang prophecy ni Enoch. Nagpropesiya si Enoch sa makatwid, si Enoch po ay isang dakilang propeta ng Diyos. Pinrapesay niya ang third coming of Christ. May second coming rapture. Yung third coming, yun po ang Armageddon. Pag nilusob ng Antichrist ang Israel para i-annihilate, ubusin, wasakin, patayin lahat. Sabi ng Biblia, bababa si Kristo para iligtas ang Israel sa last days. Pero ang dadatnan niya, 1/3 na lang. Yung 2/3, imamasaker ng Antichrist. Napaka-laking army ang lulusob sa Israel. Ang kings of the east lang, magmumula sa silangan, dadaan ng Euphrates River, mahigit 200 million soldiers. Lulusubin ng Israel sa pangunguna ng Antikristo o ng Beast para pagtulong-tulungan ng Israel. Kasi ngayon, hindi nila matalo ang Israel ngayon. Nanginginig sa takot ang mga Muslim sa Israel. Kahit ang Russia, hindi nangangahas kalabanin ng Israel ngayon dahil ang Israel ay superpower din. Hindi nangangahas kahit ang China, takot kalabanin ng Israel ngayon. Alam nila ang lakas ng Israel. Kaya nga sa huling panahon, sa last days, pagtutulungan yan ng Antichrist at ng China at ng Russia at ng 5 bansang Muslim sa Middle East. Maliwanag po ang tinuturo ng Ezekiel 38. Kaya bago maubos ang Israel, doon lang
Doon lang nila matatalo ang Israel eh. Kaya nga maraming mapapatay sa Israel eh. Nagpapatunay talagang natalo nila ang Israel. Pero bago maubos ang Israel, bababa si Kristo mula sa langit, bababa ang Panginoong Jesucristo, kasama niya ang mga na-rapture, ang church. Bababa sila, kaya nga sabi ni Enoch dito, I saw the Lord, sabi niya, behold, the Lord cometh with 10,000s of his saints. And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied. Nag-prophesy siya. Sabi niya, behold, the Lord cometh with 10,000s of his saints. Nakita niyang napakaraming innumerable na mga miyembro ng church na na-rapture, bumabang muli sa mundong ito kasama si Jesus Christ para gyerahin at talunin ang Antichrist at ang kanyang army. At pagkatapos nun, maghahari si Kristo sa mundong ito at ang kanyang church, ang kanyang iglesia, sabi ng Biblia, maghahari sila ng 1,000 years sa mundo, mga kapatid. Kaya nga, pinrapisay po ito ni Enoch, ang third coming. Ito po ang Armageddon, mga kapatid. Kaya nga, bababa sila mula sa langit kasama ang lahat ng na-rapture. Kaya si Enoch dito, makikita natin, nireveal siya ni Jude na siya'y propeta ng Diyos. At si Enoch, sabi rito ni St. Jude, Apostle Jude, si Enoch, and also, Enoch also, the seventh from Adam. Pangpitong henerasyon mula kay Adan. Napaka-halaga nito, mga kapatid. Pangpito mula kay Adan. Alam niyo ba, mga kapatid, na ito'y isang prophecy? Hindi ito pinasulat ng Lord. Ang buhay ni Enoch, pati yung translation niya, na pagkaka-rapture niya, hindi ito isang kwento lang. Ito po isang prophecy. Isa itong mensahe ng Diyos sa atin na kanyang iglesia sa last days. Para tayo maghanda, para makita natin na tayo'y nasa last days na. Pinakita ng Lord, sabi ng Biblia, na si Enoch ay na-rapture sa pangpitong henerasyon. Ganon din po ang church ngayon, mga kapatid. Kailan na-rapture si Enoch? Para lalo nating makita ang type, no? Ang type and shadow. Kailan po na-rapture si Enoch? Dahil ganyan ang mangyayari sa church. Na-rapture si Enoch, kinuha siyang buhay ng Diyos before the flood of Noah. Bago dumating ang delubyo, pinatay ng Diyos halos lahat ng tao sa mundo sa pamamagitan ng baha. Binagsak ng Lord ang Great Tribulation sa panahon ni Noah dahil sa kanilang, alam nyo na, hindi na sila kumilala sa Diyos. Wala nang nakaalala sa Diyos, kundi si Noah lang at ang kanyang pamilya. 8 lang sila. Kaya ang naligtas, 8 lang. Dahil lahat ng tao, puro sanlibutan, puro pleasure, kasalanan, lahat, puro laman ang kanilang ginawa, puro panlaman, puro lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Lahat ng ginagawa ng mga tao noon, puro sanlibutan. Kaya anong ginawa ng Lord? Sabi ng Lord, dumating na ang kawakasan ng tao, sabi ng Diyos. Nagsisisi ako bakit nilikha ko sila. Sabi niya, uubusin ko ang lahi ng tao, sabi ng Lord. Magpapadala ako ng baha. Pero nakita ng Lord ang katapatan ni Noah. Inutusan niya si Noah na gumawa ng arko. Habang gumagawa ng arko si Noah, nangangaral sa mga tao. Sabi niya, magsisi na kayo. Magsisi na kayo. Sinabi ng Diyos, nagprophecy ang Lord, gugunawin niya ang mundo sa baha. Lahat ng tao ay mamamatay sa baha. Pati hayop, pati halaman. Lulubog ang mundong ito, sabi ni Noah. Tanging ang mga nasa arko lamang ang maliligtas. Sabi niya, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Bumalik kayo sa Diyos upang kayo'y makapasok sa arko.
at maligtas. Pero ang mga tao, anong ginagawa nila? Tinatawanan nila si Noah. Si Noah po, nililibak nila. Sabi nila, kung kailan tumanda si tandang Noah, doon na parang nabaliw o nasira ng bait. Isipin mo, gumawa ng arko, sa itaas pa ng bundok. Kasi nandun yung maraming troso. Nandun yung malalaking troso para gawing barko. Sabi niya, tinatawanan nila, wala na sa katinoan si tandang Noah. Ayaw nilang pakinggan si Noah, patuloy sila sa pleasure, patuloy sila sa inuman, nagpaparty, kainan, inuman, nagsisipag-asawa, sabi ng Panginoong Jesucristo. Sabi ni Noah, magsisi na kayo. Pumasok kayo sa daong. Alam niyo bang ang daong na yan ay simbolo at type ni Jesus Christ? Sino mang pumasok sa daong, sabi ni Noah, ay maliligtas sa baha. Maliligtas sa tribulation. Mabubuhay siya. Pero ang mga tao, hindi nila tinanggap si Jesus. Sabi na, imposible, Noah. Ang taas ng bundok. Paano mo dadalhin sa dagat ang napakalaking barko? Nasa taas ng bundok. Pwede bang tumaas dyan ng dagat? Imposible na lumubog, sabi ng mga tao, na magkaroon ng baha. Ganun po ka-imposible kung titingnan natin. Yung mga tao, maraming nagsasabi ngayon na, naku, manong panahon pa ng ating mga ninuno, sinasabi na nila, magra-rapture, darating si Kristo, magkakaroon ng paghuhukom. Pero ayaw nilang maniwala, ayaw nilang tinatawanan lang nila, mga kapatid. Kaya ngayon, ganun po ang panahon ni Noah. Di ba sinabi ni Kristo yan? Ang aking pagbabalik ay magiging katulad ng panahon ni Noah. Ang mga tao, tinatawanan nila ang ebanghelyo. Tinatawanan nila ang prophecy. Ayaw nilang maniwala sa judgment, sa rapture, o pagbabalik ng Lord. Kaya nga mga kapatid, kailangan na nating pumasok sa arko, sa daong. At ang daong na yan ay si Kristo. Sabi ni Jesus, ako ang pinto. Sino mang pumasok sa akin ay maliligtas, sabi ni Kristo. Amen. I am the door. By me, if any man enters in, sabi niya, he shall be saved and shall, sabi niya, find pasture. Magiging masagana, pagpapalay ng Diyos. Kaya si Kristo ang ating arko ng kaligtasan. Si Jesus ang ating pag-asa sa last days na ito. Nangako siya ng masaganang buhay and find pasture. Sipin mo, makakakita ka raw ng sariwang pastulan. Ano yung sariwang pastulan? Yan po ay type o simbolo ng kasaganaan sa buhay. Pag kayo na kay Kristo, wala ka nang hahanapin pa. Pag kayo na kay Kristo, masagana ang buhay mo, payapa ang buhay mo, masaya ang buhay mo. Meron ka pang buhay na walang hanggan, kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, hindi ka aabutan ng tribulation period. Tribulation period na pinangako ng Lord na ibubuo sa mundong ito, yung kanyang judgment. Totoo po ang judgment, mga kapatid. Hindi biro ang judgment. Nakita natin yan ang ibagsak niya sa panahon ni Noah. Lahat ng tao, maliban kay Noah at pamilya niya, namatay sa baha. Di ba mga kapatid? Nang biglang umulan, natapos na ni Noah ang arko. May bubong na. Sabi ng Diyos, maglagay ka Noah ng paris-paris na hayop. Sabi ng Panginoon, pag unclean, maglagay ka lang ng isang pares. Pag clean animals, maglagay ka ng 7 pares. Para ang lahi nila dumami. Hindi maubos ang lahi ng mga hayop. Kaya napakalaki ng arko. Kaya mga kapatid, yun ang nangyari sa panahon ni Noah. Nang umulan na po, natapos na ang arko, sabi ng Panginoon, pumasok na kayo Noah, isasara ko na ang pinto. Ibig sabihin, tapos na ang biyaya ng kaligtasan. Tapos na ang taning na binigay ng Diyos. Mga kapatid, tandaan po natin, ang biyaya ng kaligtasan sa panahon natin ngayon, may hangganan.
may hangganan po. Hindi ito forever. Kapag nahusto na ang bilang ng mga maliligtas na tatawagin ng Lord, ayon sa Roma, Book of Romans, isasara na ng Diyos ang pinto. Huwag niyong kalilimutan ang 5 foolish virgins na naiwan. The mystery and the parable of the 10 virgins. Di ba mga kapatid? Nang dumating si Jesus Christ dating gabi, rapture yan. Nang dumating na ang lalaking kakasal, sumigaw. May sumigaw ng hating gabi. Magsigising kayo. Bakit sinabi yon? Kasi nakatulog ang 10 virgins. 5 foolish, 5 wise virgins, nakatulog silang lahat. Ating gabi, sumigaw. May sumigaw. Sabi ng sumigaw, magsigising kayo. Dumating na ang lalaking ikakasal. Sabi ng Lord, pagdating ng Panginoon, may tutunog na trumpeta ng Diyos. For the trump shall sound, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain unto the coming of the Lord. Sabi ng Biblia, anong sabi ng Lord? We shall all be changed. Sabi ng Lord. Di ba mga kapatid? And we will be caught up in the air to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with Jesus, with the Lord. Kaya mga kapatid, baliwanag po ang tinuturo ng banal na kasulatan, totoo ang rapture. Sa panahon ni Noah, nang matapos na ang taning ng Lord, sinaran niya na ang pinto. Ang 10 virgins sa panahon natin, anong sabi ng Biblia? Nang dumating ang Panginoon, hindi handa ang foolish virgins, wala silang langis, hindi sila naniwala sa baptism ng Holy Spirit o baptism ng Holy Ghost, ayaw nilang paniwalaan yan. Yung restoration of gifts. Restoration of gifts. Ayaw nilang maniwala sa manifestation ng Holy Spirit. Power, healing, miracles. Lumipas na raw yan. Ayaw na nilang paniwalaan yan. Sabi nila, panahon lang daw ng mga apostol. Tinanong ko naman yung mga pastor, sabi ko, saan nyo po nabasa yan? Pakibasa nga po kung saan nyo nakita na ang healing, miracle, ay wala na ngayon sa panahon natin. Wala silang may pakita. Pero may sasabihin ako sa inyo. Sabi ng Panginoon at ni Apostol Pedro, ang gift ng Holy Spirit ay hindi lang sa mga Hudyo o hindi lang sa panahon ni St. Paul. Mababasa niyo yan sa Acts chapter 2, verse, kung di ako nagkamali, 39. For this promise, sabi ng Apostol Pedro, ano yung promise? Holy Spirit, Holy Ghost, baptism, gifts, signs and wonders, miracles. For this promise is unto you, Israel, and to all that are afar off, as many as the Lord our God shall call. Ang linaw po, hindi lang sa Hudyo, kundi pati raw sa panahon natin sa last days, pati sa panahon ng mga hentil, ang Holy Ghost baptism available pa rin. Ibinuhos din po ng Lord. Hindi natapos ito sa panahon ng mga apostoles, tulad ng pinapangaral ng ibang hindi naniniwala sa baptism ng Holy Ghost. Sabi nila, ay panahon lang ng mga apostol yan, yung mga healing, miracle, mga gifts ng Holy Spirit, restoration of gifts of the Holy Ghost. Panahon lang ng mga apostol yan. Wala po sa Bible yon. Ang sabi ng Biblia, sapagat ang pangakong ito, hindi lang sa inyo, mga Hudyo. Malinaw po yan, Acts 2:39. Kundi ito rin ay para sa mga hentil na abutan ng huling panahon, as far as the Lord our God shall call. Ang linaw, Gentiles yun. Kaya dun sira yung doctrine nila ron na panahon lang ng apostol ang healing. Dahil ang sabi ng Lord, pati sa mga hentil, binuhos niya ang Holy Ghost. Ang linaw ng sinabi ni Jesus. Sabi niya, sabi ng prophecy, in the last day, saith God, that I will pour out of my spirit upon all flesh. Upon all flesh. Lahat ng tao, hindi lang mga apostol, hindi lang panahon ng apostol o mga Hudyo o Israel. I will pour out of my spirit upon all flesh. Kailan? In the last days, sabi ng Lord. Kaya nga kung last days ang apostol, mas last days tayo. Sabi ng Lord, in the last days. Kaya plural eh. Hindi lang panahon ng apostol.
in the last days, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. Sabi ng Lord, magpapakita ako ng signs and wonders and miracles sa mundong ito, sabi ng Lord, sa last days. Maliwanag po ang banal na kasulatan. Huwag nating bawasan, huwag nating baguhin. Kung ano yung sinabi ng Lord, ito'y sundin natin. Kasi na-experience ko po, ang power ng Holy Ghost, ang miracle, signs and wonders, kababalaghan, healing, nakita kong lahat. Mga taong may taning ang buhay, pinag-pray ko, pinagaling ng Lord. 2 patay ang binuhay ng Diyos. Yung isa, dead on arrival sa hospital, pinauwi ng mga doktor sa Saragossa, Nueva Ecija, balang bayan ng Saragossa. Dead on arrival na po ang inyong ina, iuwi nyo na siya. Nag-iiyak ka na. Dinala sa amin, morning prayer namin, ang bangkay, binuhay ng Lord, binalik ang buhay at espiritu. Nakasama naming maglingkod sa Panginoon ng 15 years. Buhay na buhay. Mga kapatid, kahit dito sa Pampanga, pinakita rin ng Lord yan. Nagseservice kami linggo, dumating ang anak ni Brother Jun Magtoto. Alam niyo ba, ang anak niyang panganay, babae, baby pa lang po, namatay. Mga backsliders, tumalikod sila sa Panginoon. Kinalimutan nila ang Panginoon, ayaw na nilang magsamba noon. Pinalo ng Lord, kinuha ng Diyos ang anak nilang kaisa-isa. Napakagandang bata. Alam niyo mga kapatid, umiiyak sila, pumunta sa church. Hawak ang bangkay ng kanyang anak. Hindi sila makalakad. Yung asawa niya hindi makalakad, nanginginig. Umiiyak, nanginginig. Yung mahal na mahal niyang anak, namatay. Kinuha po ng Lord. Sabi ko, pumasok po kayo, lumapit po kayo sa altar. Huwag kayong matakot, narito ang Panginoon. Tinatawag lang kayong muli ng Panginoon dahil kayo tumalikod sa Kanya. Bumalik sa kasalanan. Alam niyo, sabi ko, magsisi kayo ngayon. Manalangin tayo, magsisi kayo sa kasalanan. Ibabalik ng Lord ang buhay ng inyong anak. Mga kapatid, habang sila nanala, nagpipray, nagsisisi, nileyans ko ang sanggol. Nileyans ko po ang sanggol, nag-iiyakan sila. Sabi ko, Lord, patawarin mo ang aking mga kapatid. Tumalikod sila sa iyo. Patawarin mo po sila, Lord, sa oras na ito. Forgive them, O Lord. Wash them with your holy blood. Cleanse them from all unrighteousness. Alam niyo mga kapatid, sabi ko sa Lord, ibalik mo, Lord, ang buhay ng batang ito. Ibalik mo ngayon ang spirito ng sanggol, Lord. Mahabag ka. Walang imposible sa iyo. Kung paano binuhay mo yung patay sa Nueva Ecija, ibalik mo rin ang buhay ng batang ito. Ang bata po, kulay itim na. Yung balat niya itim na, parang violet. Bangkay na po. Kulubot na. Malamig na bangkay ang kanyang balat, malamig na malamig. Bangkay na patay na po. Wala nang buhay. Alam mo mga kapatid, binalik ng Lord ang Espiritu. Habang nililiyas ko ang bata, mga kapatid, bumalik ang Espiritu niya. Nabuhay ang sanggol, umiyak. Mga kapatid, pinuhay ng Lord ang patay. Lahat ng kapatiran na mangha, mga kapatid. Kaya bumalik silang muli sa Panginoon, na-revive sila, bumalik silang muli sa Lord. Itong sanggol na nabuhay, ngayon po, isa ng ina, pinagpala, galing na sa ibang bansa, nakapag-abroad na, yung mga anak, dalagat binata na, kasi mga 19, ano pa yan mga 19, hindi ako nagkamali, mga 80s, 90s, ganyan po, no? Ngayon, pinagpala ang mga kapatid, nakita ko ang kabutihan ng Panginoon. Si Jeremiah, yung sanggol na namatay, babae po yon. Ngayon, malalaki na yung anak. Baka may apo na yon ngayon. Kaya mga kapatid, yun ang himala ng Lord. Ang healing, ang gifts of the Holy Spirit, miracles, signs and wonders, restoration of gifts,
Hindi pa po lumilipas. Maniwala po kayo. Dahil nararanasan po namin yan. Lalo na sa mga krusada ng Panginoon. Ang lumpo lumakad, ang pilay lumakad, ang pipi nagsalita, ang bulag nakakita. Mga kapatid, napakarami ng bulag ang nakakita. Pilay na lumpong pinalakad ng Lord. Cancer na gumaling, leukemia, iba-ibang sakit na tinaningan ng doktor. Cancer sa atay, cancer sa baga. May mga taning ang buhay, ang isa 3 months to live, ang isa 6 months to live. Binuhay ng Lord, hanggang ngayon buhay sila. May gitnang 20 years. Hanggang ngayon buhay pa po sila, mga kapatid. Ito ang mga himala ng Lord. Walang imposible sa Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, Enoch was translated by faith. Enoch was translated para hindi siya namatay. Talagang kinuha siyang buhay ng Lord. Hindi siya namatay. Kaya mga kapatid, ang tanong ito, kailan na-rapture si Enoch? Balik tayo kay Enoch. Kailan siya na-rapture? Kailan siya, kasi si Enoch ay type ng church. Makikita natin kung kailan po siya ni-rapture ng Lord. Ganon din ang church. Kasi type and shadow siya ng church. Kaya makikita natin, si Enoch ay seventh from Adam, pang 7th generation. Ang panahon natin ngayon, tayo ay nasa pang-7 church age na po, mga kapatid. Laodicean church age. Makikita nyo ang 7 churches sa Asia Minor, sa Revelation, sa book of Revelation 2 and 3, nandun ang 7 churches. Ang pang-7 ay ang Laodicean church age. Ang 7th generation, pang 7th church age. Makikita nyo ang kanilang kondisyon sa panahong yon. Parehong-pareho na po ng kondisyon natin ngayon. Ang mga ngaral nagpapataasan, nagpapayabangan, mas magaling kami sa inyo, tama kami, mali kayo, ganun ang iba po. Naging judgmental. Wala na kaming kailangan, sabi ng Laodicea. Mayaman na kami, nasa amin ang lahat. Alam na namin ang lahat. Anong sabi ni Jesus? Sabi ng Panginoong Jesucristo, kayo'y hindi tunay na mayaman. Kayo'y miserable. Yan ang totoo. At hindi kayo mayaman. Kayo'y pulubi. At kayo'y mga bulag. Hindi totoo na alam nyo na lahat ang Biblia. Hindi totoo alam nyo ng lahat ang Revelation. Ang totoo, kayo'y mangmang. Sabi ni Jesus. Hindi pa totoong nakakakita na kayo. Marami pang revelation na hindi nyo alam. Kaya nga itong mga revelation ito, magpapalago ito sa ating faith, mga kapatid. Pakumbaba lang po. Kasi pag tayo nagmarunong, hindi ka nabibigyan ng Lord. Pakita natin sa Lord na tayo mangmang, sabi ni Pablo. Kung gusto nyong maging marunong, magpakita kayong mangmang, sabi ni Paul. Huwag tayong magmamataas. Yan ang ibig niya sabihin. Kaya nga napakalinaw eh. Kaya nga sabi ni Apostol Santiago, sabi niya, maging handa kayo sa pakikinig. Sabi niya, hindi sa pagsasalita na para bang nagmamarunong kayo. Sabi niya, tandaan nyo, gusto ng Lord, magpakumbaba tayo para yung revelation makuha natin. Ibigay ng Lord yung tunay na wisdom at knowledge sa atin. Yun po. Kaya mga kapatid, nasa panahon na tayo ng 7th church age ngayon. Last days. Laodicean church age. Parehong-pareho ang panahon. Ang mga churches naging materialistic. Ayon sa Laodicea, naging materialistic sila. Nasa amin ang lahat. Mayaman na kami. Higit kami sa inyo. Ganon ang ugali ng Laodicean. Ganon ang nangyayari ngayon sa mga churches. Pero sabi ni Kristo, kayo'y miserable. Kayo'y mga bulag. Kayo'y mga pulubi. Hindi kayo tunay na marunong, sabi ni Jesus. Pakinggan natin si Jesus. Hindi kayo tunay na marunong. Hindi kayo tunay na mayaman. Kayo'y miserable at pulubi, sabi ni Jesus. Kaya ang sekreto yan, pakumbaba tayo sa Lord. Lord, yun po, makikita mo, doon ka bibigyan ng Lord ng knowledge. Doon ka bibigyan ng Lord ng power. Pag nakita ng Lord ang pagmamataas, ako mga kapatid, walang power.
Tandaan niyo po, sabi ng Biblia, kailan na-rapture si Enoch? Na-rapture siya before the flood of Noah. Noah's flood. O actually, yan po yung judgment ng Lord. The flood that God has sent into this world to judge the world. No? Dahil sa kasalanan. Ang sabi ng Biblia, ito po ay judgment ng Lord sa mga unbelievers at mga sinners. Dahil ayaw nilang pinaniwalaan, ayaw nilang paniwalaan ang salita ng Diyos. Nireject nila ang gospel. Kaya magsisisi ang hindi maniniwala sa gospel sa last days. Binagsak ng Lord ang judgment sa Noah's flood, no? Yung baha sa panahon ni Noah. Kailan naganap ang rapture? Bago tribulation period. Baha. Sa church, type yan ng church. Bago mag-rapture sa panahon natin para kunin ng Lord ang kanyang church, magaganap yan bago ang baha. Bago ang tribulation period. Dahil ang mundong ito, babaha ng salot mula sa Diyos. Maghahari ang Antichrist. Uulan ng bato at granizo at apoy para ihahatulan lahat ng tao at patayin. Maraming mamamatay ayon sa banal na kasulatan sa Revelation. Kaya mga kapatid, parehong-pareho ng panahon ni Enoch. Na-rapture si Enoch ay type ng church. Simbolo ng church. Na-rapture si Enoch bago ang baha kay Noah. Sapagkat si Noah ay apo ni Enoch. Ganon din ang rapture sa panahon natin. Magaganap ang rapture o second coming of Christ bago ibagsak ng Lord ang Great Tribulation period. Mga kapatid, ang mararanasan lang ng church na tribulation ay ang pag-uusig ng Antichrist. Pero yung mga bato at granizo at apoy, lindol, hindi mararanasan ng church yan. Yan ay para sa mga unbelievers. Ang mararanasan lang ng church, yung pag-uusig ng beast. Kaya nga ang sabi ni Kristo, kayong nasa syudad, tumakas kayo sa kabundukan. Dahil ang Antichrist maghahari sa mundong ito, halos 7 taon. Pero magpapapatay siya sa huling 3 taon at kalahati. Yung unang 3 taon at kalahati, magpapanggap po siyang banal, magpapanggap siyang Diyos, advocate ng kapayapaan, man of peace. Yan ang kanyang magpapanggap siya bilang nagdadala ng kapayapaan. Peace be with you. Peace be with you. Mga kapatid, pero ang totoo, sabi ng Book of Daniel, wawasakin niya ang mundo. Dadayain niya ang mga tao at ang kanyang sandata ay kapayapaan. Isipin mo, ang sandatang gagawin niya, kapayapaan, ang gagamitin niya, peace. Ibig sabihin, deception. Magpapanggap siyang Diyos o Prince of Peace. Mga kapatid, kaya nga maliwanag ang prophecy. Na-rapture si Enoch bago tribulation, bago baha. Magra-rapture sa panahon natin bago tribulation period. Ano ba ang tribulation period? Hindi ba ang World War III? Digmaan? Mga kapatid, yan ang isa sa pinakadakilang salot. Pinaka sa mga salot ay ang giyera. Kapag may digmaan, walang grocery, walang supermarket, walang sari-sari store, wala kang mabibili kahit may pera ka. Mga kapatid, yun ang giyera. Pag World War, wala kang mabibili. Magkakaroon ng kagutuman, ayon sa Biblia. Kung wala kang lupa sa bukid o sa bundok, hindi ka makakapagtanim. Wala kang kakainin. Dahil walang trabaho, walang sweldo, walang komisyon kapag may giyera. Lahat magsasara. Lahat ng grocery supermarket, magsasara yan. Yung mga produkto nila, itatago nila yan para sa kanila. Mga pagkain nila. Hindi ibebenta yan. Kahit may pera ka, wala kang mabili. Mga kapatid, parang nung panahon ng COVID-19, may mga pera, ang mga taga-Italy, nakita nyo, no? Yung mga pera nila, milyon-milyon. Pumupunta sa mga hospital, doktor, ayaw silang tanggapin. Pinakikita nila yung maraming pera. Marami kaming pera.
pinagsasarhan sila. Kaya yung pera hindi nagamit. Kaya pinagtatapon nila ang mga pera sa lansangan, sa kalsada, punong-puno ng euro money. Kaya mga kapatid, ganun ang mangyayari sa tribulation period. Kapag may gyera, dahil ang gyera, yan ang isa sa tribulation period. Magkakaroon ng World War. Dahil ang World War sa Bible ay 3 woe. Sumisigaw ang angel sa langit. Sinisigaw niya, woe, woe, woe. 3 gyera, World War. Mga kapatid, sa aba ng lahat ng inhabitants of this world, lahat ng nananahan sa lupa, sapagkat dumating na ang 3 woe. Ang dalawa ay lumipas na, at ang pangatlo ay parating pa lang, 3 woe. Ito ang dakilang kahirapan, yung pangatlong woe. Dahil yung pangatlong World War ay nuclear war. Yan po ang Armageddon. Kaya mga kapatid, talagang babaha ng dugo sa buong mundo. Kapag ang Antichrist, pinakita niya na ang kanyang last fight, no? Yung kanyang last fight. Pakikita niya yung sobrang kasamaan ni Satanas sa mundong ito. Magpapapatay na siya. Imamasaker niya ang Israel. Kaya nga ang mamamatay sa Israel, 2/3. Kung 60 million sila ngayon, more or less, 40 million Israelites, Hudyo ang mamamatay. More or less, 40 million. Isipin nyo, ang matitirang buhay, more or less, 20 million lang. 1/3 lang. Ganun po ang tribulation period. Kaya itong nangyari kay Noah, nakikita na natin, naganap ang rapture kay Noah before the flood. Magra-rapture sa panahon natin before Armageddon, before the tribulation period comes. Kaya mga kapatid, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, kaya napakalinaw. Nasa pang-7 henerasyon na po tayo ngayon. Ito ang tanong, bakit na-rapture si Enoch, panghuli? Bakit siya na-rapture? Paano siya ni-rapture ng Lord? Bakit sila Enos, sila Canaan, sila Seth, at ang iba pa, bakit sila Methuselah? Bakit sila hindi na-rapture? Bakit si Enoch ay na-rapture? Una, dahil pang-7 sa henerasyon si Enoch, para ipakita ng Lord na ang rapture magaganap sa pang-7 church age. At ito na nga ang panahon natin ngayon, Laodicean church age. Wala nang duda, nandito na lahat ng signs. Gyera, Euphrates River, natutuyo na. Climate change, global warming, at marami pang ibang mga signs. Gyera, di ba mga kapatid? Great earthquakes in different places. Lahat yan nandito ng lahat. Kaya nasa Laodicean church age na po tayo. Magaganap ang rapture sa henerasyon nating ito, mga kapatid. Nireveal po ng Diyos yan sa church. Kaya nga, mapalad tayo. Ito ang golden age ng paglilingkod sa Lord. Malaya, pwede tayong mangaral kahit saan. Hindi ka pinapatay. Mga kapatid, hanggat may panahon pa po. Dahil hindi naman habang panahon yan. Pagdating ng Antichrist, wala na. Ipagbabawal na ang pangangaral. Kaya mga kapatid, ito ang sinabi nun. Bakit na-rapture si Enoch? Dahil sa kanyang, sabi ni Paul, by faith, Enoch was translated by God. Siya isang tapat, mapanampalatayaning lingkod ng Diyos at tapat. Mga kapatid, kinalugdan ng Diyos si Enoch. Ayon sa Biblia, and Enoch was not because God took him. Before his translation, sabi niya, he had this testimony that he pleased God. Paano niya napalugdan ng Lord? He pleased God. Sabi ng Hebrew. Paano niya napalugdan ng Diyos? He walked with God. Sabi ng Genesis chapter 5. Enoch walked with God. Ano po? Lumakad siyang kasama ng Diyos.
Tatapusin na natin, no? Lumakad siyang kasama ng Diyos. Paano ba yung walk with God? Pakibasa natin. Paano siya lumakad kasama ng Diyos? Ano ba yung walk with God? Pakibasa po ang Amos. Amos, chapter 3, verse 3. Pagkatapos ng book of Joel, ipagbasa po tayo. Tignan natin si Amos. Ito po. Amos chapter 3, verse 3. Babasahin ko po. Thank you, Lord Jesus. Ito po, isang verse lang. Can two walk together except they be agreed? Agreed? Can two walk together except they be agreed? Ang dino po, pwede bang lumakad ang dalawa kung hindi sila nagkasundo? Ang lino po, ito ang ibig sabihin ng walk with God. For you to walk with God, para makalakad tayong kasama ng Lord. For you to walk with God, there must be an agreement first with you and your God. Kailangan magkaroon muna ng agreement yung tao at ang Diyos para masabing lumalakad ka na kasama ng Diyos. Walking with God. Si Enoch ay na-rapture dahil ang sabi ng Biblia, he walked with God. Amen. Ano may walk with God? Kailangan meron daw agreement. There must be an agreement. Ano yung agreement? Yung mga kondisyon ng Lord. Ano ba yung kondisyon niya? Pag sumunod ka sa Kanya, tinanggap po siya bilang Diyos mo at tagapagligtas, tinanggap po siyang Diyos. Ano ibig sabihin ng Diyos? Tinanggap mo siyang Diyos, ibig sabihin, kailangan mo siyang sambahin. Amen. Kailangan mo siyang sambahin. Pag hindi mo siya sinamba, mga kapatid, hindi mo masasabing Diyos mo siya. Hindi sumira ka sa agreement. Kasi may covenant ng Lord eh. Pag tinanggap natin siya, tatanggapin niya tayo bilang mga anak, worshiper niya. Siya naman magiging ama natin at Diyos natin. Kailangan sambahin mo siya. Sinamba siya ni Abraham, sinamba siya ni Moses, sinamba siya ni Jeremiah, ni Elijah, mga apostol. Ganon din tayo. Kung tinanggap po ang Diyos bilang Diyos, kailangan sambahin natin siya. Sabi nga niya, mga kapatid. At kailangan sundin natin siya. Gaano mang kabigat ang kanyang hinihingi, halimbawa ang hinihingi niya, ano man ang kanyang kautusan, kailangan sundin natin. Yun ang ibig sabihin ng walk with God. Amen. Alam niyo lahat yan. Alam niyo yung kalooban ng Lord. Yung mga obligasyon natin sa Kanya. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, lumakad si Enoch kasama ng Diyos. Kaya sa sobrang katwiran, sa pagsunod niya sa Lord, sa paglakad niya kasama ang Lord, ang Panginoon ng hinayang na siya'y maagnas. Nang hinayang siya na siya'y patayin lang. Kundi kinuha siya ng Diyos ng buhay. Napakahalaga niya sa Panginoon para siyang isang mahalagang diamond, isang mahalagang precious gem. Precious gem, mga kapatid, na hindi pwedeng itapon ng Lord. Hindi niya hinayaang maagnas, mamatay at malibing. Nanghihinayang ang Lord. Sabi niya, ito'y aking kinalulugdan. He pleased God. Kinalugdan siya. Sabi ng Lord, kaya hindi siya pinatay ng Lord. Siya kinuhang buhay ng Panginoon at dinala sa third heaven, sa langit. Praise the Lord. Kaya yun ang ibig sabihin ng walk with God. Enoch walked with God. Can two walk together na walang agreement? Kung hindi sila nagkasundo. Nagkasundo ang anak ng Diyos at ang Diyos na sila'y, yun nga po, paglilingkuran natin ng Lord. Susunod tayo sa Lord. Lagi nating inaawit yan, mga kapatid, no?
Kaya yun ang ibig sabihin ng Enoch, walk with God. Si Enoch hindi lumakad sa kanyang sarili. Ulitin ko, maraming Kristiyano lumalakad sa sarili nila. Kahit ayaw ng Diyos, ito ang gusto ko. Sabi nila, ito ang gusto ko. Hindi po walking with God yon. Walking with God, ibig sabihin, if you love me, sabi ni Jesus, keep my commandments. Yun lang po, mga kapatid, tandaan natin si Enoch ay type ng church. Na-rapture siya before the flood, before the tribulation period. Ang church, ganun din. Si Enoch ay type ng church ngayon. Kaya malapit na ang pagdagit o pag-agaw o rapture. Maghanda po tayo. Patuloy kayong lumakad kasama ng Diyos. At kayo lalong pagpapalain. Magiging precious gem ka sa harap ng Lord. Sabi ng Panginoon sa mga anak niya, you are a peculiar treasure unto me. Sabi ni Lord, you are a peculiar treasure unto me. Mahalaga kayong kayamanan ko o precious treasure ko, sabi ng Lord. Kaya nga mga kapatid, ganun po ang kinalugdan ng Lord. Enoch pleased God. Before his transition, he had his testimony that he pleased God. He walked with God. Yun lang po, ang gandang gabi sa inyong lahat. Nawa po, kahit pa paano, nakapuno tayo ng aral dito. Salamat sa Lord. Huwag niyong kalilimutan yung revelation. No? May revelation ito. Bago mag-rapture, bago dumating ang tribulation period, rapture muna. Ang church, dadanas din po ng tribulation, pero mga pagsubok lang. Ang pagsubok ay tribulation. Mga pagsubok na matitiis, tulad po ng pag-uusig ng Antichrist. Pero yung Great Tribulation period, uulan ng bato, lilindol ng malakas, iba-ibang salot na gyera. Mga kapatid, bago maganap yan, yung World War III, bago maganap ang Armageddon, kukunin muna ng Lord ang kanyang precious gem o precious church, ang kanyang mga anak. Kaya yun lang po, magandang gabi tayong lahat, manalangin. Praise the Lord. Ama, salamat po Panginoon sa gabing ito. Na-share na po ang iyong mga salita. Maraming salamat sa revelation mo sa amin sa gabing ito. Lord, naalaman namin ang kondisyon na makikita namin bago mag-rapture, bago mo kunin ang iyong iglesia. Ito pala'y pinakita mo na kay Enoch. Salamat Lord sa mga kaalaman na patuloy mong dinadagdag sa inyong mga anak. Itanim mo ang mga aral na ito sa puso, isip at kaluluwa at spirito ng mga anak mo upang sila po ay lalong lumago sa pananampalataya at lalo kanilang makilala, Panginoon, ng lubos. Sa gayon, magiging handang-handa kami sa nalalapit mong pagbabalik. Pagpalain mo po ang lahat ng viewers, lahat ng mga listeners, mga nakikinig sa mga aral na ito. Pagpalain mo lahat ang aking mga kapatid sa iba't ibang lugar ng Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Pangasinan, ganoon din po sa iba't ibang parte ng mundo sa Lord, iba't ibang bansa. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo na nakikinig doon sa parte ng Amerika, sa parte ng Middle East, sa parte po ng Asia, at iba't ibang lugar, Panginoon. Pagpalain mo silang lahat at patuloy mo po silang, Lord, palaguin sa kaalaman. Ingatan mo silang lahat at i-promote sa lahat ng kanilang mga hanap buhay, O Lord, at pamumuhay. Maraming salamat. Pagpalain mo rin po ang pamilyang ito, Lord, ang pamilyang ito ni Mickey at Joy, payo po magpala sa pagbubukas sila ng gawain dito sa bahay. Pinagamit ang bahay nila para sa iyong gawain. Lord, ibalik mo ito sa kanila. Pagpalain mo sila ng siksikliglig at ang seminar ni Joy sa Manila. Pagpalain niyo po. Bigyan siya ng tagumpay, Lord, sa lahat po ng kanyang mga examinations. At Lord, bigyan siya ng wisdom na nagbumula sa iyo. Ganun din po sa lahat ng aking mga kapatiran. Pagpalain mong lahat ng mga tupa, Lord. Lahat ng mga bumubuo nitong
live streaming, ito pong aming multimedia. Lord, sa pangungunan ni Sister Karen, pagpalain mo sila. Lord, ang lalo pang blessing mula sa iyo, Lord God, at ipagkaloob ang desire ng kanilang mga puso. Patuloy mo silang i-promote din sa kanilang mga pamilya at lahat ng mahal nila sa buhay. Ingatan mo lahat, Panginoon, at pagpalain. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Ay, ito pong lahat ang aking dalangin. Patuloy mo kaming kahabagan at patuloy mo kaming pasaganain, Panginoon, at pagpalain. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabing, Amen. Amen. God bless you all. Maraming salamat po, mga minamahal naming mga kapatid sa Panginoon. God bless you po. Tandaan niyo po, sinabi ng lagi nating sinishare sa ating mga kapatid, the more revelation you get, the more word you get, the more powerful you become. The more word you get, the more Jesus Christ you become. God bless you po at magandang gabi. Thank you.